Good afternoon sa ating lahat. Dito tayo ulit sa All About Aircon para mag-review ng mga iba't ibang klaseng brand ng aircon. Pero ngayon, magbibigay tayo ng aircon advice. Okay, may mga nagtatanong kasi tayo mga kalamig natin dyan. Ang tanong nila ito, bakit madalas may tumutulong tubig sa aircon ko? So, bakit nga ba? So, yan yung mga madalas na nagiging problema na may-ari ng aircon, lalo pagka split type wall mounted yung aircon nila, laging may tumutulong tubig at nagpapatawag tuloy sila ng technician o marunong gumawa para i-fix yung tumutulong tubig. So, bakit nga ba may tumutulong tubig? Una, pwedeng yung aircon nyo mismo, pag madumi na kasi yan, nagkakaroon siya ng formation ng dirt o yung mga dumi na umaabot siya hanggang dun sa drain pan at drain hose. So, pag namuo po yun po yung bumabara dun sa drain hose natin or yung drain pan natin, bumabara siya dun, yun yung nagpo-cause ng leak. Ayan, pagka nakita ng technician yan, sasabihin sa customer, ma'am, may jelly na po yung hose po natin. Yun po yung bumabara sa mga aircon natin, kaya siya nagpupulo. Okay? Pangalawa, pwedeng yung drain ng aircon natin, yung pagkaka-install nun, is hindi siya plebe o yung tinatawag na hindi siya naka-gradient down. Dapat kasi nakapababa siya. Kasi ang umahatak lang sa tubig natin papalabas is yung gravity lang. Yun lang yung umahatak sa tubig natin papalabas ng aircon natin at papalabas dun sa drain. Pag hindi siya pababa or nakaangat siya or medyo angat siya ng konti, so mahihirapan lumabas yung tubig at yan ang nagpo-cause ng water leak. Okay, number 3. So, number 3 natin, pwedeng mababa na yung karga ng refrigerant natin o yung tinatawag nyong freon. So, ano bang epekto pag mababa na yung karga? Ang epekto nun ay nagbubuo siya ng yelo dun sa mga tubo niya. So, pag nagkaroon ng formation of ice at pag natunaw yun po yung tinatawag nyong water leak. So, isang cause din po yun pagka mababa yung karga ng refrigerant po natin. Pang-apat naman natin, pwede naman yung insulation foam po ninyo. Yung pagkaka-install ng aircon, nung nag-i-install sila, baka yung insulation foam na nilagay, manipis lang. So, may tama kasing sizes talaga yan. Or kung hindi man, yung insulation foam dun sa ilalim ng aircon po natin, hindi na ilagay. So, dapat kasi may ilalagay yung pagka gano'n, nagkakaroon ng moisture dahil dalawang tubo po yun nandun. Or, pag nakita nyo po, bilang kayo po nagpagawa ng aircon, pag nakita nyo, uy, may water leak, yun pala yung moisture nun. Dahil hindi nalagyan ng rubber insulation yung ilalim ng indoor unit natin. So, yun lang. For more aircon tips and advice, just follow us on YouTube and Facebook, All About Aircon. Thanks and God bless sa inyo mga kalamig.